Hello po sa inyong lahat mga kamatyas. Magandang araw sa inyong lahat. Ngayon naman i-analyze natin itong naging bakbakan ng Botes Sisters kagabi na pinagkaguluhan sa YouTube, sa Twitch. Itong nagaganap ngayon na Sardina World Chess Festival sa Italy, face-to-face tournament. Nagharap yung magkapatid na parehong sikat na content creator at streamer. Long game ito ha. Pinagkaguluhan ng kanilang mga followers, ng kanilang subscribers. Ha, grabe. Landslide ang viewers nila. Ngayon, alamin natin kung sino ang nanalo. At nandyan po yung ating puzzle of the day ha. Black to play yan. At kung sino uli ang makakatamang sagot na 10, isa-shoutout natin. Ang ginawa ni Andrea, nag-D4, Knight F6 si Alexandra, Bishop F4, London. Gamit na gamit sa Pilipinas yung opening na yan. Knight F3, C5, yan talaga yan para makapag-insert ka agad ng pressure sa D4 at hindi kinakain yan, nagsi-C3 at dyan kilala sa tigas ng D4 ang London. Knight C6, Knight BD2, advisable po ang opening na to sa beginners ha. Madali lang kasi yung patterns eh. Bishop D6 hinamon, umatras lang. Castle, develop. O, di ba? Dali lang ng opening na to eh. B6, Knight E5. Nagpalakas kagad ng sentro si Andrea. Queen C7 para may depensa yung knight. Nag F4, batong-bato yung knight sa E5. Oh. Kumapture sa D4, E takes D4 at nag G6. Ayun, bakit kaya nag G6? Para maputol ang pressure doon? Ayan. At sa usapang novelty po mga kamatyas, atras lang tayo ng konti na wala na sa libro yung C takes D4 ha. Kasi Bishop B7 ang palagi ang ginagawa dyan. Nag-Bishop F2, umatras A5 para magbi-Bishop A6, maaring ganon. Nag-Queen E2, pinigilan ni Andrea na maka-Bishop A6. Dito kasi mga kamatyas, kung simpleng magkakasel ang white, i-exchange ang bad bishop sa good bishop. Yan. Dapat alisto tayo dyan mga kamatyas para hindi masayang yung mga pyesa natin. Kasi bad yan eh. Natatakloban ng sarili niyang pawns, barado, kaya bad, may i-exchange sa good. 'Di ba? O dapat i-consider natin. Ang ganda ng tira ni Andrea na Queen E2. At nag-Knight H5, inatake ang pawn sa F4, nag-G3 para solid, nag-Knight B8, umatras. Bakit kaya? Ano plano? Nag-A4, F6. Yun pala plano ni Alexandra. Knight B8 para walang capture doon at mauubligang ang tira ng computer. Sasabihin ko pa sana mauubligang tumakbo. Talagang tatakbo lang eh. Pero ginawa ni Andrea, sinakripisan niya ang kaniyang kapatid. Sino ba mas matanda sa kanilang dalawa? Ate yata niya si Andrea eh, no? Sino mas maganda sa kanila? Ayan na alam ng mga ano yan, ng mga kamatyas nating ano dyan. Knight G7, H4. Ayun, medyo balagbag po ang sacrifice na to, no? Medyo malayo, positional sacrifice kung tawagin. Kasi wala pang linaw eh. Nag-H4, another bad move by Andrea. Dapat daw ang tira, Queen G4. Okay. Para magku-Queen H4 and may mga pressure na makreate na mga ata-atake. Pero pag Knight C6, Queen H4, Knight F5, still ay sustain pa rin ng black ang pagka-safety. Walang problema sa 7 trunk. Kulang ang pyesa ng puti para magkaroon talaga ng compensation ng isang pyesa. Balik tayo. Pero ang ginawa, nag-H4, Knight C6, H5. Ayun, pagagapangin ng pawn sa H6. Nag-E5. Ayan, para sa akin, malakas tong break na ito sa sentro. Naisip siguro ni Alexandra, teka muna sister, ang king mo nasa gitna pa. Ang tagal mo mag-castling Buksan ko kaya yung sentro na yan. Tamang-tamang break yan. At nag-H6. Buong tapang talaga itong napaka-agresibo ni Andrea. At nag-Queen to G4. Ayun po mga kamatyas. Blunderacious ang binigay dyan sa tira na yan. Dapat daw ay D takes E5 lang, F takes E5, and F5. Ayan. Medyo okay pa, no? Hindi pa ganung kalakihan ang evaluation bar ng black kumpara dito sa ginawa na Queen G4. Tingnan nyo po, laking evaluation bar yan. And nag-King H8. Hindi naman dito napansin ni Andrea, ni Alexandra, sorry, nalilito ako sa kanilang dalawa. Na-capturein yung pawn sa F4 lang. At wala palang dapat katakutan na kung saan man aalisin ng bishop, halimbawa mag-bishop F5, check, magki-King H8 lang.
Oo nga pala, pag kinapture kasi, capture lang eh. Hindi nga makain-kain yan kasi may rook e8, maku-queenless. Yung king nasa gitna. Yun po ang disadvantage kapag ang king matagal nasa gitna tapos hindi naman solid ang center shield. Iyan ang delikading dyan. Delikado. So, king h8, f5, knight g5, nag-castle, and nag-knight e7. Threatening knight takes bishop. Kumapture sa e5, bishop takes e5, at nag-queen e2. Napilitang umiwas dito kasi may kain na sa bishop eh. Matatagpas ang reyna. Nag-bishop takes f5 at eto po, nalinis ang position. Baliwala yung isang pyesa. Aro, yan sakit. King g2, bishop takes g3, another strong move by Alexandra. At nag-bishop takes b6. Bakit? Pag kinapture, may capture sa knight. Pero dito po, sige, bigay ko sa inyo. Ano kaya ang napakagandang ginawa dito ni Alexandra? Sa ilang sandali lang, tutuloy kagad natin. Start. Maraming salamat po sa inyong effort at congrats sa nakakita ng knight h4 check. Paalis muna sa king. King h1 saka kinapture yung bishop. Dalawang pyesa na ang sinacrifice ni Andrea. Queen d3, atake sa bishop, nag-bishop e5, queen takes d5, and rook a d8. Panibago na namang tama. Sakit. Knight c4, force move. Kasi kung aalis lang ang queen, talagang maliwanag na tagpas sa tagpas yan. So, knight c4 counter capture. At dito, hindi na nakayanan ng dibdib ni Andrea. Isinuko na. Ayan, sikat na sikat ng dalawang to eh. Gusto ko nga makalaro yan, sino man sa kanilang dalawa sa chess.com, timingan ko, no? Kasi masipag tong dalawang gumawa ng contents eh. Tapos, nag-i-stream sila, magkatabi sila magkapatid. Sikat na sikat yan. At sinasabi nilang pumapangalawa daw yan kay Nakamura sa lakas kumita sa stream. Sana all! Yan po mga kamatya. So perfect points pa si Alexandra Botes at subaybayan natin ang mga pitik ng panalo niya kung mananalo pa siya sa mga next rounds ha dito sa long game tournament open ng Sardinia World Chess Festival sa Italy. Ayan, naisingit ko po ito kasi kagabi pinagkaguluhan eh kaya sabi ko i-analyze ko itong laro ng magkapatid na to, baka maraming followers ito sa Pilipinas din, no, di ba? O ngayon po, puzzle of the day, pakisolve nyo po yan, it's black to play, at sasagutin naman natin ngayon yung puzzle na iniwanan natin sa video between Ding Liren and Gukesh na inanalyze natin. Eto, i-solve natin mga kamatsas. Ayan, kung matatandaan nyo, di ba? Ayan, pinost ko yan, at ang tamang sagot dito ay Queen takes D4 muna. Tapos, Rook takes bishop. Bishop h3, pin, and rook e2. Yan ang pinaka-eksakto. Kakapturin lang yan. Tapos pag kinapture yan, then takes, and wins. May strong pass pawn and kahit pa makapal ang pawns na yan, pero kayang-kaya pong dikitan yan ng king. Okay? So yan ay super winning for white. Okay, ngayon, sagutan natin mga kamatsas, yung iba pang option na ginawa. Baka sabihin nila, Coach, pareho lang naman yung sagot ko eh. Bakit hindi ako na shout out? O, ito po ha. O, ayan. Kasi may tumira ng rook takes e6 kagad. Ang problema niyan, kakapturin ito. Takes. Tapos nag-bishop h3, nag-king d7, hulog nga naman sa rook e2, kuha. Ang problema nito, pagka bishop h3, ito kagad ang tore na ipang didepensa. May depensa din naman lalapit po yung king. So, rook DE3, wala kang rook E2 ngayon. Todas ngayon ang puti dyan. Delikado, gagapang na yung marching pass pawns dyan. Okay? So, may pinagkaiba ang lesson dito. Dapat yung sequence po iniingatan natin. No? Kala natin pareho lang, pero titigan nating mabuti, i-analyze nating mabuti sa ating actual game. Ano talaga yung perfect sequence na dapat magawa at ano yung pinaka-diferensya talaga. O ito malinis to eh. O di ba? Walang rook e4 eh. Na pang depensa. King talaga yan eh. O di rook e2. Di ba? O kaya nga sinubo na yung tore pero capture lamang pa rin. And wins for white. Okay, yan ang ating problem answer at eto, i-shoutout natin ngayon yung mga nakatamang sagot. Shoutout kay user
underscore JN9QPB4OB3H. Ang haba, no? At si Yuki Noshi Taiyukino. Ayun, 7747. At shoutout din kay Full Moon, kay Jamer Ramos De Leon, at kay North Sam underscore chess. At sa Facebook naman, Prince Ivor Liza, Chess Master, Ariel Opena, Jose Dimagan, Bardahe, and kay Jaynard Briones Kupas. Shout out po sa inyong lahat. Maraming salamat. Magkita-kita pa tayo sa mga susunod pang chess updates.